Kamusta mga kaibigan? Welcome back ulit dito sa channel na to, Unboxing Simulator. So, welcome back nga pala dito sa matandang tindahan namin mga lods na slash barbershop. Ayan, dito naggugupit yung tatay ko. Siya yung barbero dito mga lods. So yun, balik ulit tayo dito sa pagbablog. At meron tayong i-review na isang pellet gun handgun. Yun. At meron din palang isang item na i-review tayo ngayon mga lods. Itong suot ko na bandolier. Ayan. Ayan kung nakikita ba. Yan o. Yan. Magandang bandolier mga lods. Lagyan natin itong cellphone dito. At siya nga pala mga lods, shoutout muna tayo kina Benedict Reloso. Sabi niya, shoutout idol. At kay Jude Beck Senero 8712. Sabi niya, shoutout Cross Range Project Kohas Range Firing Range. Yun. Shoutout sa inyo mga lods at maraming salamat pa rin sa walang sawang pagsusuporta sa channel na to. Yun. Yun o. Sheesh. Mala hashtag Arena Breakout tayo ngayon mga lods. Nakita ko kasi to sa Arena Breakout na laro mga lods, na nilalaro ko rin. Online game yan mga lods, Arena Breakout. Nasa cellphone. Pwede nyo i-download kasi free lang naman siya eh. Tapos ito, kamukhang-kamukha niya talaga yung nasa Arena Breakout na bandolier. Ayan. Kaya ginawa ko, in-order ko na lang sa Shopee. Iyon. So, lalagay ko lang sa description box ang link nito. Or baka nahanap nyo na to mga lods. Madali lang naman siyang hanapin eh. Search nyo lang bandolier. Ayan. Or tactical vest. Tapos lalabas din to sa suggestions. Ayun. Ganda siya. At bagay din siya nitong M16 natin mga lods, na in-upgrade ko. Mahaba na yung kanyang buttstock. Nilagay ko yung buttstock ng ibang laruan mga lods. Yan, super glue in-epoxy nga pala. Yan o. Kasi itong dummy scope ng ibang laruan, ayan, super glue ko rin yan. Ayan. Kaya napaka cool na niya. Ito. Ewan ko, nakikita ba ako? Ayan, dito na lang. Mas maaraw dito. Ayan. Ang pogi ng tingnan mga lods. Kung nakasuot ako na itong bandolier, yun, pang Arena Breakout talaga. Tas may orderin nga pala ako sa Shopee mga lods, isang visor ng Mitch na helmet na to. Bagay din yun sa fast helmet. So abangan nyo na lang sa susunod na video mga lods yung in-order ko na visor. Clear glass yun, pero plastic lang ata. So pagkita ko nga pala sa inyo malapitan ng parts ng bandolier mga lods. Alright, dito mga lods, meron tayong mag pouch. Ayan, pwede din natin gamitin tong botones palikabit dito, or yung kanyang magic tape na lang. Ayan. Tapos dalawang magazine ang nailalagay dito mga lods. Pakita ko. Ayan o, may divider pa, isa dito at isa dito. Ganun din dito. Ayan, may divider. Tapos nilagay ko yung goggles ko kasi ginamit ko to nung nag airsoft warfare kami. Laro kami ng airsoft. Tapos dito rin, ayan, may divider.
siguro maliit na magazine ang ilalagay dito mga lods, yung pang handgun. Tas dito yung pang rifle kasi malaki. Yan, makapal din naman yung kanyang tela. Ayan, pero meron din siyang isa pa dito mga lods. Yan, dito mo ilalagay yung mga extra ammos mo o yung medkits mo. Yan, tas dito naman pwede mong lagyan to ng ng plates para hindi masakit kung tamaan ka, or pwede mo lagyan ng pagkain or pwede mo ring lagyan ng mga bala mga lods, extra magazine or extra ammos. Yan, dito naman meron din siyang isa pang lalagyan tulad nandun. At ito yung i-review nating pellet gun. Alam nyo na yan mga lods, pero i-review natin yan. Isa lang ang downside ng item na to mga lods, is itong kanyang tela. Itong kanyang rubber na ayan kasi ito mga lods, kapag nagtagal ito, nainitan, naarawan, nabasa sa ulan, or kapag nilinabahan nyo tas nainitan ulit, itong rubber na to hindi siya gaano kakapal, ay magtitipak-tipak yan mga lods pagkadating ng araw. Kaya hindi siya advisable for longevity na paggamit. Hindi siya magtatagal siguro mga lods. Kaya ang plano ko pang cosplay lang to, at gagamitin lang minsan-minsan. Ayan. Alright mga lods, eto nga pala ang Q11 1911 mga lods, tactical version. At meron siyang mapaglalagyan ng laser dito or flashlight, At kagaya ng mga iba pa ang Q series na pellet gun mga lods, kapag wala siyang bala, nag-automatic slide lock siya. Sheesh. Yun. Tas baba lang natin tong kanyang safety dito. Ayan. Yan. Tas i-rest lang natin ang kanyang piston. Yun. So mabigat-bigat din siya mga lods. Medyo mabigat din. Kung ikukumpara ko siya sa Q1, parang mas mabigat siya sa Q1 mga lods. Kasi meron din siyang metal na pampabigat sa loob Binuksan ko na kasi ito mga lods, at meron siyang metal na pampabigat dito. At dito rin ata, meron din data dito. At nakita ko rin yung internal parts niya mga lods, meron siyang half up. So long range din ata to mga lods. Abangan nyo na lang sa susunod kong video mga lods ang pagbaklas ko ng pellet gun na to. Yun. At meron din siyang, at eto, safety dyan. Ayan, kapag nakitaas, hindi pwedeng may kasa ang kanyang slide. Ayan, mahirap, napakatigas. Kung nakababa, pwede na. Yung at ang kanyang magazine, yan, high capacity din ng kanyang magazine mga lods. I think nasa above 15 or 20 rounds ang may lalagay nito mga lods. Depende kung precision BBs ang gamit nyo. Yung mag-ingat din nga pala tayo mga lods, kasi itong part na to dito, ayan, nangangagat yan mga lods, nangangagat. Kaya iwasan natin mailagay ang daliri natin or itong part ng kamay natin dito, baka makagat tayo, napakasakit pa. Metal yan mga lods, metal. At ito rin kanyang outer barrel, metal din. At ang kanyang inner barrel mga lods, ayan, gawa din sa metal. Kaya expect na maganda ang kanyang accuracy. Yo. So, test firing na tayo mga lods. Dito nga pala ating target. Yan o. Medyo hindi nakikita yung bilog na nilagay ko. Ito yung bilog. Ayan. Tignan na natin mamaya
kung gaano ba siya kaganda ang kanyang accuracy. Alright mga lods, sinagad ko yung kanyang magazine. Nilagay ko 20 rounds na BBs. Try natin kung hindi ba malfunction. Alright. Ang layo nga pala natin sa target mga lods is nasa around 4 to 5 meters lang. Napakalapit lang talaga. So tignan natin yung kanyang accuracy. Yun mga lods. Shish, nagkalat ng mga bala dito mga lods. Tapos ito nga palang groupings ng ating pagtama mga lods. So marami tayong pasok sa banga. Ayan. At malapit na talaga dito sa pinaka bullseye. So para sa akin mga lods, goods ang kanyang accuracy within this range 4 to 5 meters. Not bad for a pistol na napaka-rare ang pormahan. Masasabi kong unique ang kanyang pormahan mga lods dahil sa kanyang hawakan, kanyang pistol grip. Natatanggal yan mga lods. Kung gusto nyong kulayan, tanggalin nyo muna, tapos i-spray nyo lang. Tapos dito rin yan, napaka cool. Two-sided yung kanyang pattern. Ayan. Magandang kulayan to ng silver mga lods. Tas ito brown, or kung gusto nyo kulayan nyo ng gold. Ayan. Tas ito, bumababa din nga palang kanyang hammer mga lods kapag kinakasa natin siya. Ayan. Napaka cool mga lods. So, nasa description box lang ang link neto mga lods. Yo. Alright, bonus round tayo mga lods. Pakita ko sa inyo ang test firing netong upgraded na M16. Yo. Lang mga lods, meron ng tao sa labas, magpapagupit ata. Alright, that's it for this video mga lods. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please give it a like. At kung bago ka pa lang dito sa channel na to, please subscribe at i-click mo yung notification bell para mabisuan ka sa susunod ko pa mga videos dito sa Boxing Simulator.